Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Libra, Gemini, Aquarius, air signs. Madami. Hindi nag-succeed ang mga parang nag-focus to yung gumawa sa'yo na nagkarga pero hindi nag-succeed yung kinarga sa'yo. Na-release ng hindi nagtagumpay, hindi na buo sa'yo, hindi na unite sa'yo, or hindi na buo, no? Yung plano niya na like pabagsakin ka, yung gusto niya na yung pinaghirapan niya na pagkarga sa'yo ng pagkarga para sirain ka, i-destroy ka through sa pagkakarga niya sa'yo. Kasi na-release mo ang karga. Na-release mo ang baggage. Sino pa nagkarga yan sila? Ngayon, nag-heal ka na. Your signs. Oh. Meron din na yung sinent sa'yo or parang sinent yan sa'yo Hindi ko naman masabi na reach out, diba? Pag reach out. Hindi, may sinent yan sa'yo na natanggal na din sa'yo. Yung mga nagpa-stuck sa'yo. Yan na yun. Yung makarga na yan. Or pag may sinesend sila sa'yo, o yung mga sinent nila sa'yo na magpa-cloudy ng isipan, magpa-confuse, magpa-stuck, naka-recover ka na, natanggal na. Ito yung mga baggage. Yan pa rin yan. Mga baggage na karga nila. Next na mangyari sa air signs, hindi ka na mag-aantay or wala nang delays. Kung may mga delays na nag-aantay ka, so may inaantay mo, wala nang mga delays. Wala na yung mga delays kasi wala na yung mga karga sa'yo. Pwede kasi makapag-influensya yan sa buhay mo, makapag-block ng path mo, mag-goals mo, yung mga karga nila na yan Kaya nagkakarga sila Mamisti, maminsala, magbigay ng sakit, di ba? Magpa-confuse sa isipan ng tao. Yan. Inatanggal ko sa'yo. Ito yung nangyari daw sa mga nagkarga sa iyo air sign. Nagkarga sa iyo kung isa lang. Of course, pag nagkakarga niyan, kadalasan yan, magkukulam yan. No? Mangkampo na kadiliman yan. Mambabarang, gagaway, mga ganyan yan. Hindi naman makapangkarga yung sa side ng Diyos At hindi yan sila interested sa mga ganyang witchcraft. Or yung mga sumusunod sa Diyos. Kung dati, nagka-interest mo silang gumawa, sumunod na sila sa Diyos, hindi na sila interesado sa mga ganyang gawain. No witchcraft na yan, na mangkarga, o minsala ng iba, mangontrol ng iba, kasi nga, sa Diyos na sila sumusunod. Yung may interesado lang dyan, yung followers ni Satanas, yung mangkarga na mangkarga. Kaya followers ni Satanas Kaya ganyan ang gawain nila di ba? Pangkakarga, pangminsala ng witchcraft nila, mga manipulations, pag-set ng manipulations, lies, deceptions, or sakit sa iba, yan. Ang pinapairan nila inggit,
pagkagahaman, diba? Ganun ang mga followers sa Satanas. Ito ang nangyari ngayon sa kanila. Bumalik may bumalik sa kanila. So kung ano yung natanggal siya, bumalik sa kanila. And yan sa kanila na umaatake kasi bumalik sa kanila yun. Ayun ito yung nauna, di ba? Bumalik sa kanila na na-unite yan. Sa kanila na nang aatake ngayon. No? Dahil yun pala bumalik sa kanila na nangungontrol ngayon ng pipigil, di ba? Sa kanila na nang pipigil, sa kanila na nang o-oppress kasi bumalik pala sa kanila. Uy, hindi na daw matanggal yan sa kanila. Mga bumalik sa kanila kasi bumalik yan sa kanila Hindi na daw matanggal yan sa kanila. Sa kanila na daw ma-unite yun. Hindi na daw matanggal yan sa kanila. Tinanong ko kung matanggal pa ba yan sa kanila. Hindi na daw matanggal yan sa kanila. So, kahit anong gawin nila, hindi na yung matanggal sa kanila. Yung mga bumalik sa kanila. Para bang, panahon na siguro para sila na yung maka-experience ng mga kung ano yung sinent nila sa'yo. Yan. Sila na ang dadanas niyan. Diba? Ito ang reason kung bakit gusto nila mangkarga. Kung bakit kinargahan kanila. Kinargahan ng witchcraft nila. Gusto kanilang parusahan ng black magic witchcraft nila. Actually, yung pamarusa ng witchcraft na yan, black magic, hindi yan kinukonsider ng God. Hindi yan utos ng God na mamarusa sila ng black magic, kulang, barang, gaway. Ang nag-utos niyan sa kanila, fallen angel at si Beelzebub ang taga-tempt sa kanila na mangulam, mamarusa ng kulang, barang, gaway, na mangulam, barang, manggaway, agawa ng witchcraft. Hindi yan sa Diyos. Pati yung kapangyarihan nila na itim, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan kay Beelzebub, the fallen angel. Kasi yung naka-assign niya sa witchcraft, si Beelzebub. Ang utos naman ng God sa Exodus 20:18, patayin ang mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway. Dahil hindi sa kanya yan, yung mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway. Yan ay mga followers ng fallen angels. Yan ay followers ng Diablo. Ang mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway. Yan ay nagsiserve sa fallen angels, ang mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway. Kaya, di ba? They are fueled by envy. And also greediness din talaga. Kung sa God yan, hindi papatay ng God yan. Kung galing sa God yan.
Kung sa God yan, hindi magsabi ang God sa Bible na itatapon ng God sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa ng mga nagpa-practice ng witchcraft or sorcery. Kulang, barang, gaway. Ito ang dahilan kung bakit gusto kanilang parusahan. Para hindi mag-effort sa'yo ang mga na-attract sa'yo, excited na mag-take ng action sa'yo. Ang person mo na attractive para hindi mag-take ng action sa'yo. Siguro mapinapangit ang mukha niyan, air sign. O kaya pinansala ang mukha, ganyan, para hindi mag-take ng action, para hindi mag-effort, hindi mag-put na hard work. Pag sinira na lahat-lahat, yan. Ng witchcraft nila para mag-juggling na, hindi na mag-decide na pursue ka ng person mo. Oh, di ba? Kita niyo kung gaano ka injustice ang mga ginagawa ng mga yan. Walang sinabi ang God sa Bible na patawarin, unawain, or itolerate ang mga gumagawa ng witchcraft, black magic, barang, kulam, tigalpo, palipad hangin. Walang sinabi ang God, ng ganun ang God. Ang utos ng God, patayin ang mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway. That's it. Simple. Sila ay follower ni Satanas, anak ni Satanas. Sa bilang buhay, itatapon na sila ng God sa impyerno. Yan ang katotohanan. King of Wands. Yan ang next na mangyayari. So, yan na yung mga mangkukulam, mangbabarang, manggagaway ng karga sa'yo. Wala yung yabang nila. Ma-insecure sila. Feeling insecure. This is insecurity. Wala yung confidence nila. Tiwala nila sa witchcraft nila. Believe nila sa kakayanan nila sa witchcraft. Nagaling naman sa Diablo. Madaming gumagawa niyan dito sa mundo ng witchcraft. At nagkakampi-kampiyan yan sila. Siyempre, same feathers yan sila. Birds of the same feathers flock together. Diba? Nakala nila pag marami sila, i-consider na lang, itolerate ng God. Patawarin na lang sila ng God. Dahil marami sila eh. May hinayang ang God? Hindi. Noong panahon ba ni Noah, nang hinayang ang God sa mga nalimas ng anaw? Di ba sinave niya lang si Noah at pamilya ni Noah at mga hayop? The rest, mga evil yun. Dunod sa anaw. Akala nila pag marami sila manghinayang ang God at Diyos sa kanila at sa kaluluwa nila.
na masasama sila. They continue keep doing evil and following Satan. Uy. Sabi ng God, itatapon lang sila ng God sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa nila. Yan ang next na mangyari sa iyo, earth sign naman, no? Hindi ka na maging guarded. Hindi ka na ma-intimidate. Kaya to. Next na mangyari sa earth sign, klarong-klaro ng isipan mo. Sharp and clear, logical ka na mag-isip. Upright kaya to. Ito ang darating naman sa'yo. Queen of Cups. Emotional na person. Pwede nagkikare sa'yo to. Queen of Wands. Si Queen of Wands na to, dalawang tao to eh. Darating to, siguro yung energy nila or attacks para hindi ka daw makapag-umpisa na mag-take ng action. Goal-driven and attractive to si Queen of Wands. Ito isang feminine. Charismatic si Queen of Wands. Positive. Si Queen of Cups naman, itong dahilan kung bakit narating si Queen of Wands, no? Para hindi ka daw makapag-umpisa na mag-take na action, no? Ito naman, si Nine of Swords. Si Queen of Cups. Para may gusto siya na matigil na yung attack sa isipan, oppression, mga ganun, mga spiritual attack sa isipan. Hindi kay Queen of Cups. Sa'yo, air sign, sa'yo, para matigil na yung spiritual attacks sa isipan mo, air sign. Natakot ang isip mo. Para hindi na sila makapang-pigil, hindi na makapangontrol. Itong mga atake na yan sa isipan mo. Kasi caring, di ba, si Queen of Cups ay caring, loving, affectionate. Yan. Yan ang kanyang energy. Ito namang Queen of Wands na ito, yan ang atake sa'yo. Kung upright to, defensive yan si Queen of Wands. Defensive daw yan si Queen of Wands.
The High Priest. Hindi na daw makapang-manipulate. Hindi makapang-manipulate. Hindi na yan makapangontrol si Queen of Wands na yan. Hindi na yan makapangontrol. Ito, meron siyang mga ginagamit para mangontrol. Tools. Ewan ko, na ginagamit. Hindi tools. Manipulation. Mga ganon. Manipulation. Like, witchcraft. Ano pa ba? At tingnan natin yung High Priest. Hindi na daw ito makapang-atake, yung makapag-take ng Olive of Faith o makapag-risk na mangontrol. Kasi may aatake daw dyan. May mag-send ng attacks. Kay Queen of Wands. Hindi sasinda ng atake ito, yung mga atake. Mayroon ng mag-atake ng atake dyan kay Queen of Wands na yan. Kaya hindi na yan makapag-risk na makagawa ng mga deceit na makapag-risk na pangontrol. Kasi habang alam niyo, confidential at walang nang atake sa kanya, siya yung nang atake. Ngayon siya yung atakein, may mga atake doon siya. Kaya hindi na siya makapang-atake sa'yo. Hindi na daw siya makapangontrol pa. Kumbaga, hindi na siya makapangontrol sa'yo kasi may mga atake na yan dyan sa Queen of Wands na yan. Oo. At hindi na yan, dahil hindi na siya makapang-atake, hindi na siya makapangontrol, hindi na siya makapagpastagnant ng mga pinapastagnant niya. Di ba? Hindi na siya makapangontrol, hindi na siya makapagpastagnant. Di ba? Hindi niya na mapastagnant yung mga pinapastagnant niya. Yung kinokontrol niya ng witchcraft niya. Kasi nga, may mga atake na dyan, may mga atake dyan kay Queen of Wands na yan. Taan niya. Ang next na mangyari kay Queen of Wands, magiging na yan, hindi positive, hindi masiyahin, magiging hindi na yun magsasucceed sa mga gagawin niya. Hindi niya na ma-achieve yung goal niya. Kagaya niya yung mga pastagnant siya, mga ng iba, mga control. Yan. Hindi na siya maging
strong. Hindi na siya maging stable, secured. Hindi na siya maging fulfilled, hindi na siya maging masaya. Yan. Yan ang mangyari sa kanya, hindi na siya mamuhay ng wish fulfillment. Wish niyang buhay. Ay! Tapos sa kabilang buhay, may parusa pa sa kanya hanggan. At mawala na sa kanya yung mga spiritual na mga kakayanan niya maminsala. Hindi niya na magamit yan. Mga psychic abilities ko rin. Sa kabilang buhay, ang ending ni Queen of Wands na yan, impyerno. Bakit? Kahit hatulan siya, kahit na may mga atake sa kanya. Dahil kahit wala ka namang ginagawa dyan, sige pang atake. Sige ka pang nalbahe ka witchcraft niya. May mga sit up siya. Gusto ka niya i-destroy dahil sa kadalasan inggit. Magmagawa ng black magic na yan, magpangkukulang, pambabarang. Inggit yan. Dahil sa inggit yan, inggit. Dahil siguro stable ka. O dahil gusto ko ng person mo, nagustuhan ka ng person mo. Kaya may impyerno siya. Kasi nga witchcraft yung ginagawa niya eh. Black magic eh. Nagsanla pala ng kaluluwa yun si Queen of Wands yun si Diablo eh. O paano pa siya masave? Siya sa kanyang save siya kasi Jesus Christ. Hindi yan. Yung mga nagsanlat ng binta ng kaluluwa, hindi yan isisave ni Jesus Christ. Sila mismo nagsanlat ng binta ng kaluluwa nila kahit yung God. Kahit Holy Spirit, hindi yan mag-save sa kanila. Sabihin nila, ang lupit naman. Sila ang malupit. Hindi yan sila masisave na. So, ito na lamang for your